Kuya Mark, ganito, napunta din ako dito kasi may gusto lang ako sa linawin. Paprangkahin po kita, baka pati ikaw, magka-problema ka. Ano yung sinasabi ni Ate Ninya, pati daw po kayong mga kapatid, may nagawa sa kanya, mali. Pati po ang kapatid ni Ate Ninya ay makukulong yan. Nakatanggap nga kami ng hindi magandang balita patungkol kay Kuya Mark. Kaya't minabuti namin na bisitahin siya para nang sa ganon ay malaman namin kung totoo nga ba ang nakarating sa amin na kwento tungkol sa kanya. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Guys, we're finally here sa lugar ni Kuya Mark. Today ay kagagaling lang din natin kay Ate Ninya at dumaan ako dito kasi nga since si Kuya Mark ay isa sa gagawa ng bahay natin Ninya, gusto ko siya makausap. Pero si Kuya Aris yung mag-i-estimate ng bahay at may nabalitaan kasi ako kay Kuya Mark na naawa din ako sa kanya. Kaya gusto ko siyang bisitahin ngayon. At alam ko guys, sa mga solid supporters ko dyan, alam nyo na mahilig din tayo sa prank. Kaya ngayong araw, gusto ko siyang pasayahin. Gusto kong pasayahin si Kuya Mark kasi nga may nabalita ako sa kanya ay tiyak ako na nalulungkot din siya. Kaya tara, samahan nyo kami ni JM at puntahan natin. So makakaranas ka ngayon Kuya Mark ng isang prank na tiyak ikakabahan ka rin sigurado. Matagal-tagal na natin itong di ginagawa dahil nga sa sobrang seryoso ng mga usapin kay Ate Ninya. Let's try our best ngayong araw. Tao po! Yeah! Nasaan po si Kuya Mark? Pinupunta lang madali. Nagkataon pa guys na wala dito. Ba't natin ang usog? Hindi lakot ang pako. So napaka-presko. Napaka-presko dito guys sa lugar nila Hindi kayo, malamig. Kuya Mark na ito. Na malamig. Total, kasi maraming kawayan kaya mahangin na nanay. Kamusta ho kayo? Ito mo. Ito pala asawa ni Kuya Mark oh. Grabe. Pinagmanahan ng kanilang mga anak. Hi! Hello po, Kuya Mark. Kamusta? Pero tayo. Kalalabas lang po niya sa school. Okay. Si Kuya Mark saan pumunta? Ha? Saan pumunta si Kuya Mark? Naghahanap lang muna ng kanyang pang ano ng motor. Pero babalik din agad. Opo, madali lang naman po. Ay, sabi ko po, Anong hinahanap niya? ay kasi po gawa ng sa motor niya. Hulugan. Hindi po, yung pambayad niya sa motor, ay due date na. Oo nga, hulugan. Oo. Kailangan niya ng pambayad, Okay. due date na. Ay, pauwi mo na. Pauwi mo na at bibigyan natin pang bayad. May contact ba siya? May contact? Ibang po, di nila man mamamaya, bakit di nila malapit na pare. Pero may dalang cellphone wala? Wala po, kaalis-alis lang naman, no? Sabi madali lang. Maya-maya po, magpahinga muna ako. May bibili kang kape. Hindi, wag na. Okay na kami. Kakamirinda lang namin kala Ate Lynn. Pinamirinda kami. Oo. Kamusta daw ko si Ninya? Yun po, bukas ay may Rapitol po na pupunta doon. Bukas. Kanina po kasi minatawag. Oo. Sa amin naka-anim na miss call. Nagpasundo naman po kami sa school. Oo. Kaya hindi nasagot. Nasaan ang anak mong si ano? Si Utoy po, napasok Si po. Jan Mark? Opo, napasok. Nagpasok siya ngayon? Opo. Galing ng bata na yun Grade guys. 5 po yun. Yung Grade sa 5? 4. Madami ding na ano doon, na touch sa anak ni nanay kasi nga yung pagsabi niya na ayaw doon niya paputol kasi bigay daw yun ni God. Ay, ang inaano ko lang naman po doon. Nay, kung sakali ba magsasaklay ang anak mo, ayaw niya. May suklay naman po din. Ayaw niya lang talaga? Ayaw po niya eh. O, yung kasing comment ng mga manonood. So guys, kayo na mismo nakarinig kay nanay, may saklay talaga si Jan Meron Mark. po Ayaw talaga. niya lang. Ayaw niya lang. Kasi sabi nila, bilhan daw namin. Meron po. Alam ko kasi nung nag-interview ako dito, narinig kong meron eh. Meron po nandun eh. Kaya sabi ko nga, ang alam ko meron. Pero kung wala at mapayag si Mark, bibilan natin. Pero ngayon, si nanay na nagsabi, meron nga Meron talaga. Ayaw po. niya lang talaga. Mas komportable siya ng ganun ay. Patalon-talon. Oo. Ay, ang inaano ko naman sa kanya, sabi ko, matuto ka magsaklay dahil hindi habang buhay. Kaya ka naming buhatin, kumbaga. Kaya sabi ko, mag-high school ka, kailangan matuto ka magsaklay. Ay, hindi naman kita kayang kargahin pag high school na eh. Tama. Kaya yun nasabi ko. Grabe din ang bata na yun. Napaka-dedikasyon din sa pag-aaral. Siguro naman no, pag siya may, yung talagang may isip. Isip na, yung binata na Oo, ganyan. may isip niya siguro, ay kailangan ko talaga magpaganon para Oo. kahit pa paano makahanap ako ng trabaho. Sa bagay, kung ngayon sa panahon ngayon ay hindi pa handa si Jan Mark na ipaputol, Kasi yung gamit. malay natin dadating yung time kapag yung matured na, pumayag siyang iputulin yung ano niya, yung paa niya para makabitan ng artificial, ano? Kasi yun lang naman ang hinihiling ko. Gusto ko,
gusto ko yung na-experience ba niya yung kung anong ordinaryong bata. Tama. Yung Parang kung ano yung ginagawa ng mga Ginagawa ng normal. ordinaryong bata, kaya din niyang gawin. Oo, Yun tama. ang gusto ko. Pero yung anak mo na yun, nakikita ko sa kanya, parang alam mo yun, parang Kasi pag pumasok. kahit na ganun siya, masipag mag-aaral, ano? There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really Nag-aaral ka? Opo. Anong grade ka na? Kinder. Bakit hindi ka nagpasok ngayon? Kanina lang po. Ay, umaga? Kakauwi mo lang? Ay, okay. Bait naman na itong bata na ito. Okay guys, antayin natin si Kuya Mark. Tinayin nyo, di ba? Ito yung sabi ko na alam kong kapag yung pagsama-sama niya sa amin na yun, dahil din sa kagustuhan niya na matapos na yung empire ng buhay ng kapatid niya, iniisang tabi niya yung trabaho niya para lang kay ate niya. So ito ngayon, kagaya niyan, wala siyang panghulog sa kanyang motor, na yan yung service niya pagkapasok ng trabaho. Ayan, kung saan-saan ngayon naghahanap ng mauutangan. Ayun, sabi ko nga, pauwi na niya at baka sakali makatulong tayo para sa kanya. Okay? Wait natin pagbalik dito. Update kami sa inyo. At dito nga habang inaantay namin si Kuya Mark ay nakakwentuhan namin ni JM ang kanyang misis at dito nga inilabas niya ang lahat ng pinagdaraanan nilang mag-asawa sa buhay. I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. At dahil nga ng araw na iyon na pumunta kami ay hindi namin naabutan si Kuya Mark o hindi na namin naantay. Kaya't maaga kaming umalis ng aming tahanan para nang sa ganon ay mabalikan namin siya. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? So guys, ngayon po ay 9 AM at bumalik kami dito kala Kuya Mark kasi kahapon nung pumunta kami dito wala po si Kuya Mark at narinig nyo naman sa kanyang misis na siya ay naghahanap daw ng mauutangan. Wawa naman, para lang may maibayad dun sa kanyang motorsiklo na dahil siya nga ay wala sigurong trabaho. So sabi ko antayin niya ako ngayong araw at babalik kami. Kaya ngayon tinupad naman natin yung sinabi natin na babalik tayo. Kaya tara samahan nyo kami, baka nandito na ngayon. After nito guys, pupunta na tayo kala ate niya kasi pupunta doon ng RTIA 11 AM. Kaya diretso tayo doon. Kuya Mark, kamusta po? Sino kasama mo dito ngayon? Ikaw lang? Nagtitinda po. Nagtitinda? Parang bumabata ka. Ala. Punta daw po kayo dito kahapon eh. Pumunta kami dito kahapon. Kasi nga Wala gusto naman sana po kita, ako. gusto sana kita kahapon makausap. Okay. So, saan ka ulit galing kahapon ka, Mark? Diyan po, nag-may-in-apply lang po akong trabaho. Nag-apply ka ng trabaho? Bakit? Ano nangyari sa trabaho mo? Abay, nahihiya na ako. Siyempre, matagal na akong lumiban. Ano yan? Kusa kang umalis o tinanggal ka? Hindi po, kung saan naman po ako umalis. Ano sabi mo sa kanila? Gawa nung sabi ko, hindi po ako tapos rin sa aking kapatid. Hindi na muna ako napasok. Tinintayin ko muna matapos ito. Wala naman po sabi ka. Paano? Pamilya mo? Hindi. Makakaraos din naman po. Ibig sabihin kahapon pala nung wala ka dito ay nag-a-apply ka ng trabaho nun. Eh, paano? Natanggap ka ba? Hindi po. Wala daw pong available web, puno pa. Puno pa. Akala ko kahapon naghahanap ka daw, sabi ni misis mo din ng may panguhulog dyan sa motor mo. Kaya nga po. Malayo ba yung pinuntahan mo kahapon? Malayo din po. Kaya pala sigaw, Kamarkal po ako nagpunta. sigaw na sigaw yung misis mo kahapon, walang sumasagot. Ay, hindi po kumarin, malayo po ako. Kasi malayo pala. O sabi ko nga kahapon, mag-extend pa ako ng ilang minuto pa, antayin ko pa si Kuya Mark.
Yun nga, sabi ko, siguro, ay malayo-layo siguro pinuntahan, di babalik na lang kami kinabukasan. Kaya nga, nandito kami ngayon. Kamusta ka naman? Itong mga nakalipas na araw na wala tayong lakad. Ayos naman po. Ha? Ayos naman? Ayos lang naman po. Paano, saan kumukuha kayo ngayon ng ano nyo? Ng financial nyo? Nagtitinda naman po siya, ano. Si misis mo? Kumbaga, sa ngayon, siya muna yung ano. Paano, nasan siya ngayon? Nagtitinda po sa bayan. Ay, ngayon? Apa. Okay, ang mga anak mo nagpasok. Nihatid ko na po sa school. Ayan muna yung gagawin mo ngayon. Ihatid mo sila, susunduin. Okay. So, paano? Hindi ka pa ba napupuntahan dito nila Ate Lynn? Hindi pa po. Hindi pa sila dito pumunta? Hindi pa? Hindi pa po. Ikaw, napasyal ka na ba doon? Hindi pa rin po. Hindi pa rin. Okay. So, ngayon, hindi ko alam kung kinakailangan mo rin pumunta doon kala Ate Lynn. Apa. Kala niya. Nasabihan ka ba na kailangan pumunta ngayon doon? Hindi pa po. Hindi naman? Hindi pa po. Okay. Siguro kung if in case man na kakailanganin ka, ay pwedeng tawagan. Apo. Or nakamotor naman kami ngayon. Apa. Puntahan kita dito. Apa. Ha? Apa. Kaya wag ka muna ngayon mag-alis. Apa. Para na sa ganun, if in case na kailangan ka din ng rapid tulpo doon at may interview ngayon sa atin niya ay kasi asikasuhin nila yung case para hindi masayang ilakad natin. Oo nga po eh. Kasi di ba ilang araw na wala tayong update? Wala po. Nagtatanong si ate niya, si ate Lynn daw kung ano update. Wala daw yatang sagot. Basta sabi magantay lang daw. Kahapon natawag po sa akin yung Rappi, hindi ko naman po nasagot. Tumatawag sa iyo? Oo, naka-anim po siyang miss call. Nasa school naman po ako. Di pagbalik ko, sabi ko, naku, may tawag antol po. Ano ba yun? May ano sila? May binigay kang kontak sa Jadon? Apa. Okay. Kay Ate Lynn, meron din po. Hindi rin daw po niya natagot. Sa akin tumatawag din, di ko din nasagot. Pero at least nakasagot naman sa Ate Lynn kahapon. Nasabi nga ngayong araw, alas 11 ng tanghali, pupunta doon. Ano? Okay. Kuya Mark, ganito, napunta din ako dito kasi may gusto lang ako sa linawin. Apa. Ha? Ito ay pinag-uusapan din namin nila Ate Lynn. So, kapag ito ay nasagot mo ng tama at totoo, baka mamaya, Kuya Mark, paprangkahin po kita, baka pati ikaw, magka-problema ka. Apa. Ha? Apa. Kasi ano yung sinasabi ni Ate Lynn, pati daw po kayong mga kapatid, may nagawa sa kanya, mali. Wala po. Ha? Wala po, kuya. Hindi naman po kami gayon. Yun ang sinasabi niya dati. Opo. Lagi naman po sinasabi nun, paano mangyayari po yung kuya? Nandito po kami. Nandoon siya. Sipin nyo na lang po yun. Oh. Kami po kapatid, hindi po namin kayang gawin yun sa tugtog. Nakatungo naman po ang Diyos. Hindi naman po kami nagsisinungaling. Kasi yun, kinakausap sa atin niya dun patungkol ng rapid po. Kasi sabi nga, kung mapatunayan yun, pati kayo, madadamay. Hindi po. Hindi naman. Hindi naman po. Saan niya nakuha yung ganun? Ba't niya nasasabi? Hindi ko po alam sa kanya po yung kuya. Basta kami hindi ko katulad ng tatay na inabuso yung kapatid ko. Kasi yung sinasabi ni ate niya pala noon pa sa akin, pati daw mga kapatid niya may nagawa sa kanyang mali. Kaya daw umalis, ganyan. Kataas ako garute namin yun, ang ginawa namin mali. Yun lang po. So kinabahan nga ako nung pagsabing gano'n ng RTA na pati daw ikaw puntahan dito at tanungin tungkol doon. Huwag naman po, hindi naman po. Hindi ko po kayang gawin yun. Sabi ko nga, iniisip ko baka hindi naman. Hindi. Sabi nga ng Rapid po, pag nagkataon po Sir Marcos na mapatunayan, pati po ang kapatid natin niya ay makukulong yan. Sabi pong ganun. Joke lang Kuya Mike. Kahit po, hindi po ako nagawa ng Prank lang Kuya Mike. Hindi, wala man. Dati kasi. Ganda. Hindi po ako Nakita ko Kuya Mike na nagsasabi talaga ng totoo. Kasi straight siya. Sinabi niyang hindi talaga. Kuya Mike, ganito kasi, dati may kunikwento sa atin ninyang ganun. Pero sinabi naman niya na inuutusan siya ng papa niyo. Alam mo yung para malihis yung kwento sa kanya. Ayun. Oo. Huwag Para mo yung sanang ganun. Oo, kasi Pati ako. parang isisi sa kanya malipat sa inyo. Tinuturuan daw siya. Kasi tinanong ko siya, niya, ano ba yung sinasabi mo sa amin na pati kapatid mo may ginawa sa'yo? Walang camera yon. Kinausap ko siya na masinsinan. Sabi naman niya, noon lang po yung kasi pinuutusan ako ng tatay. Grabe naman sila. Pati yung taong walang kasalanan. Joke lang Kuya Mark. Baka pa, pag naanohan ko. Pinagpawisan. Pinagpawisan si Kuya Mark. Punas ang pawis ay ganito Kuya Mark. Napunta ako dito kasi sa totoo lang, may dala akong blessing sa iyo. Pero titingnan ko muna dito kasi meron akong sponsor Kuya Mark na
syempre, lagi ko sinasabi nga din sa vlog ko na talagang ikaw din yung isa sa may malaking sinasakripisyo din gadalakad natin. Opo. Kasi Kuya Mark, alam kong ikaw yung padre de pamilya ay. Ikaw yung magtatrabaho sa anak mo, sa asawa mo, lalo't nag-aaral sila. Alam kong ikaw at sinasakripisyo mo yung trabaho mo para sa mga lakad na ito. Kagaya nga ngayon, nalaman ko sa iyo na i-give up mo ang trabaho mo para lang dito sa matapos ng kay Ate Ninya. Opo. Kaya sinasabi ko din sa vlog ko yun para malaman ng mga tao na may mga kakayanan din na makapagbahagi din ng blessing sa atin. Opo. Kaya sa awa ng Diyos, ito mayroon sa ating isang nag-send ng babasahin ko lang Kuya Mark ha. Opo. Hanapin ko lang yung yung pangalan niya dito. Wait lang. Ito ay galing kay Ate kay Ate Josie na lang. Opo. Hindi ko alam kung nagpapabanggit siya pero yun, wala namang apelyido. So kay Ate Josie, iabot ako sa iyong pera. Bukan mo yung palad mo kay Mark. Isa, I don't know where she came from. dalawa, Kinda turned me tatlo, upside down. I just apat. don't know what to do. 5,000 pesos. Salamat. Sana magamit I mo. wanna spend the night Habang at ngayon na wala kang hers. trabaho. Salamat po kayo na maraming po dito. Walang ano man yung kay Mark kasi deserve mo naman yan kasi kay supportive kay Ate Ninya. Ikaw yung isa sa inyong magkakapatid yung talagang nakita namin na talagang gustong-gusto mong matigil yung ginagawa ng tatay mo noon pa man. Di ba? Kasi ikaw nga yung nagsabi noon na talagang porsigido ka talaga, desidido ka talaga. Di ba? Nakita ko yun kay Kuya Mike nung unang interview ko sa kanila dito. Nung pumunta ako dito, nung nag-usap-usap tayo dito, na nakita ko yung pagka-desidido niyang mailigtas si Ate Ninya. Kasi kinuha nga niya dati, di ba? Opo. Mga anong taon yun? Hindi ko na po matanda kuya. Doon pa po kami nakatira sa kabila. Doon po sa... Dito ba may ilang taon na kayo? Wala pa pong isa October lang. So ibig sabihin, mga 2024 din yun? O mga 2023? O noon pa talaga? Noon pa po talaga. Wala pa po siyang anak. Wala pa? Batang pa nga lang po. Kung saan ay parang batang musmos. Ganun. Opo. Bata pa talaga. Parang yung bunsong babae mo, ganun. Yung pong isa pa, yung babae. Yung ko. mas panganay. Apa, yung mga Parang po. ganun siya. Apa. Wala ning mama nyo nun, Wala na po. Okay. Bago mo siya kunin, Kuya Mike, nasaan siya nun? Nasa papa mo o sa mga kamag-anak? Nasa tatay ko na po. Bakit mo siya naisipang kunin? Sabi, gusto po nung kapatid ko sa amin muna sa magbakasyon. Sino ang may gusto sa atin niya? Opo. Tapos noong umuwi po, nagsumbong siya sa akin na May mga kunting ginagawa na. ginagawa daw po ang tatay sa kanya, kaya naisipan niyang pumunta sa amin, nagpakuha sa akin. Ako naman, kinuha ko, siyempre kapatid ko eh. Akala ko naman sa yung salita niya, imbento lang. O di, Kasi bata, ayun. Opo, di nakailang araw po sa amin. Pag uwi ko na nga po galing sa trabaho, wala na siya. Ang sabi ko lang po nasa amin eh, tumakas daw po. Bago siya tumakas, Kuya Mike, may buwan na ba o linggo sa inyo? Araw lang? Linggo lang po. Siguro po mga 1 linggo lang po yun. Mga 1 linggo. Ako naman po, pagkagaling sa trabaho, sinundan ko po agad. Baka ako saan napapunta. Uy, nandodo na nga po sa amin eh. Bumalik sa papa mo. Opo. Uy, nung isinasama ko po uli takot na po yung kapatid ko. Ayaw na sumama sa amin. Ay, okay. Nung bumalik yun, doon na siguro nagsimulang takutin yun. Baka nga po. Ano? Grabe, ibig sabihin pala talaga totoo yung sinasabi ni Kamek na kung hindi si Ate Ninya tumakas sa mga oras na yun, Hindi po sana magkakaroon. hindi sana matutuloy yung mga nangyari na yan. Okay. So Kuya Mark, ikaw tatanungin ko bilang pamangkin mo yung kanyang panganay na anak. Opo. Kung sakaling yun ay kukunin mo na halimbawa ng sa Boys Town para siya ay maturuan ng tamang asal, matuto. Kung ikaw bilang kapatid kay Ate Ninya, kaya mo siyang payuhan na pumayag sa ganun? Opo naman. Kaya mo siyang payuhan? Opo. Yung panganay pong kapatid. Balita ko nga po parang... Okay, may nabalitaan mo. Kaya ko naman po yun. Sabi nga sa akin, maganda nga daw sana na pagsasabihan mo kasi takot daw sa'yo yata yun. Opo. Pati daw sa Ate Ninya, takot sa'yo. Yata bilang panganay. Oo, pag minsan lang naman po. Ay, ganun. Pag minsan laban din. Pag gawa po na siyempre inuungkat ko. Ninya, sabihin mo ng totoo kung sinong may gawa sa iyo niyan. O, laging pangil. Ay, ganun. Bahala ka kung ayaw mo makipagtulungan sa akin. Baka noong mga panahon yun na tinatakot ko siya ng tatay. Pwede yun nga po sabi sa akin.
Kasi nagsasabi siya ngayon dun sa mga kamag-anak nyo na pasensya na daw sa mga nasabi niya noon kasi noon daw ay tinuturuan siya ng papa mo ng mga sasabihin. Sabi nga niya, ngayon po na wala na sa akin magdidikta, wala na po kayo maririnig. Oo. Hindi ibig sabihin lahat ng mga pagtanggi niya noon sa tulong utos talaga ng papa niyo lahat yun. Ano? Opo. Okay. So kuya Mark, pasensya ka na sa prank ko kanina ha. O dapat akong tsaba ko si misis mo dito kaso umalis pala. Awa. No, sabi ko subukan natin si Kuya kung ano magiging reaction. Kinukuntsaba ko siya kahapon. Sabi nga niya, inako baka hindi na po inumarap. Sabi ko sabihin naman natin biro lang. Oo. Okay, anong masabi mo pala kay Ate Josie na nagbigay? Maraming salamat po na nagbigay po ng tulong na ito. At alam naman po namin na na ito po ay deserve din ni Kuya Mark talaga itong blessing na binigay po ninyo sa kanya. At sana nga Kuya Mark ganito nga pala, total nandito na din ako. Opo. Gusto ko sana after ng isang hearing ay umpisahan nyo na po yung bahay doon ni ate ninyo. Opo. Ano? Ini-estimate na po yata mag-i-estimate na si Kuya Aris para po pag nyo doon. May makukuha kaya kayo doon na malapit na helper ninyo? Ano, kami na lang po dalawa. Kaya yung dalawa? Oo, kami na lang po. Sigurado ka? Opo. Sige, kung sa tingin nyo okay kayong dalawa, Opo. paano yun? May taghalo-halo mo lang sana kayo. Okay lang po, sanay na po kami sa gayon. Ha? Sanay na po kami sa ganyan. O parang may nagpapalita daw tapos may naghahalo. Pero kaya nyo, tingin mo. Kung hindi, magsabi kayo sa akin ha. Tama. At kukuha tayo ng isang helper ninyo. Apo. Ano? Apo. Okay, at yun naman ay napag-usapan nga pala nila na ang mas daw kasi ni ate niya, gusto daw sana niya dito tahimik. Apo. Kaso nga lang, nabanggit ko sa kanya kasi na nung una pa lang na wala kayong kamag-anakan dito. Sabi niya baka daw sanay na daw kasi siya doon. Apo. Tapos kala Ate Lynn nandoon, kala Ate Isil, baka kung okay lang daw na doon na lang daw sa may likod nila Kuya Aris. Sabi ko wala naman sigurong problema kung dyan yung tingin mo komportable kayo. Kasi si Kuya Mark, mahalaga, yung kapatid mo nag-offer sa iyo, di ba? Opo. In-offer niya yung kanyang location at nasa sayo naman yung kung tatanggapin mo o hindi. Pero nag-decision ka na dito, walang problema naman siguro din kay Kuya Mark. Ano? Okay. So sige, ganito ha Kuya Mark. Ngayon, wala ka bang ibang lakad? Baka mamaya may lakad kayo ba? Po. Susundo lang po ko mamaya, mga alas 10 po. Yung pinakang Yung maliit po. mo. Okay, so Kuya Mark, basta lang ha. Laban lang kahit na ginibap mo yung trabaho mo. Nagulat nga ako talaga na ginibap mo yun. Opo. May ilang na yan? Dire-diretso ba? Nung huling natin? Opo, yun na po yun. Magdalawang linggo na po nung Sabado po. Ano niyo yung sakripisyo ng mga po kay ate ninyo. Ganun nila kamahal sa atin ninyo at kadisididong matulungan yung tao. Kasi pare-paras po sila nga nagsasakripisyo talaga. Si Ate Lynn, si Ate Isil, si Kuya Mark. Silang tatlo din yung talagang isa sa nagsasakripisyo din talaga dito. Bukod sa amin, sila din talaga. Kasi sila yung sila yung naglala ng oras. May mga pamilya kasi sila guys. Diba? Si Kuya Mark nawala na ng trabaho. Para lang dito. Ang kinakatakot nga namin, Kuya Mark. Kaya nagpapasalamat din ako na natuloy din tayo sa RTIA. Hindi naman sa wala tayong tiwala sa polis, di ba? Meron naman. Kaso nga lang, syempre, sa tulong ng RTIA ay mas na-follow up, di ba? Para mas mapabilis at magawa kung ano pa yung nararapat, di ba? Kaya natutuwa din ako na tama yung desisyon natin na nagpunta tayo doon, Kasi kagaya ngayon, pupunta sila dyan, interview sa atin ninyo, tapos didiretso sila ng police station para tanungin kung anong status at kung ano pang pwedeng gawin. Kaya maganda din yung nangyari. Diyan na pala si misis mo. Yan. Ano nilako ba niya? Isda po. Isda na ano? Kung sari-sari na po. Mapakasipag din ang asawa mo, Hindi naman kayo nag-aaway. Hindi naman po. Tsaka normal lang nag-aaway sa mag-asawa. Abnormal na relasyon hindi nag-aaway. Anong isda po ata yung tininda nyo? Sabi kuya, may iwas, may pusit. Parang maaga kayo ngayon. Awa po ng Diyos. Awa ng Diyos, maaga kayo, Maganda. Kasi Kuya Mark daw ay mag-abroad na. Okay lang yung kuya. Talagang makakahon siya. Hindi nga, nag-uusap kami. Sabi niya gusto niya mag-abroad. Bahala ho siya.
Kasi sabi niya sa akin nagme-message daw yung ex niya daw. Ala. Ito po. Joke lang, baka mag-away kayo ay. Hindi, joke lang. Biro lang, wala naman. Oh, sige. So paano Kuya Mark? Ngayon masaya ako na nakabalik kami dito. Hindi nga lang sinabi kong alas 7 kasi mahinatid din kami mga estudyante ay. Oh, kaya nga nagmotor kami ngayon para sabi ko, baka umalis ka na naman, di ka namin abutan. Sabi ko mas mabilis kung magmumotor tayo, kailangan abutan natin si Kuya Mark. Okay, sige ha. Kuya Mark. Sige, sige, salamat ha. Okay. Ingat Kuya Mark. Wala pong problema. Ate, may pambayad na si Kuya Mark. Kahapon kasi sabi ko, tawagan mo si Kuya Mark at bibigyan natin ng pambayad ng motor. Sigaw siya ng sigaw, siguro mga 4 na o 5 balik siya dyan, walang sumasagot. Sabi nga niya, mahirap daw tawagin kapag nabibingi na daw yung tinatawag. Sige ate, ha? Sige Kuya, thank Sige you. po. Sige. Pupunta na din tayo guys at baka dumating na din kasi ang RTIA doon, mas maigi, mas maaga tayo doon para makausap pa natin sa atin niya at ma-briefing para na sa ganun, hindi natin kasi alam kung i-air yung interview or hindi. Kahit hindi, basta mahalaga si ate niya yung makapag-communicate doon sa mag-interview ng maayos, kumbaga, di ba? So mas maganda din, sa totoo lang ngayon dapat di naman kailangan nandun tayo, pero gusto ko lang din ay full support tayo kay ate niya para alam mo yung ramdam niya na nandiyan lahat ng tumutulong sa kanya. Yun lang naman yun. Okay, so salamat ulit sa pagsama. Muli supportan niyo Marcos TV Channel. Salamat kay Ate Josie, JM, salamat kay JM, Commander Marcos Rans TV. God bless po sa lahat at abangan nyo yung mga pwede pang mangyari sa kwento ng buhay natin niya. Marami pa siyang laban na harapin, kagaya nga nasabi ko. Wala pang hearing kahit isa. Kaya marami-rami pa itong pagdadaanan. Pero wish natin o pag-pray natin na mapunta sa maganda yung lahat ng laban na to na ginagawa ng pamilya niya ni Kuya Mark, Ate Lynn, Ate Isil at ni Ate Nina. Yun lang po at maraming salamat. God bless po. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is in